Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, paparusahan ko ang sambahayang ito at walang sinumang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makapagmamataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. Sa araw na yon ay kukutsain kayo ng inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa inyong kasawian. Ganap na kaming nawasak. Inalis na ni Yahweh ang aming karapatan sa mga lupaing bahagi ng aming sambahayan at pinaghati-hati ang mga ito sa mga bumihag sa amin. Kaya't kapag dumating na ang panahong ibabalik na ni Yahweh ang lupain sa kanyang bayan, wala na kayong bahagi dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis naman ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya puputulin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Aware of this, Jesus withdrew from that place. Many followed him, and he healed all their sick, warning them not to tell who he was.
This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Here is my servant, whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. He will not quarrel or cry out. No one will hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he leads justice to victory. In his name, the nations will put their hope.